Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, high-powered firearms na samsam sa Zamboanga, Sibugay. Suspect arestado. Opisyal ng sindikatong Luffy Gang ng Japan nahuli sa Makati. Bagyong Francisco patuloy na humihina. Isa pang bagyo inaasahang papasok sa PAR. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang isang suspect matapos salakayin ng mga otoridad sa isang anti-illegal firearm operation sa Barangay Poblasyon, Buug, Zamboanga, Sibugay noong Hunyo 23. Pinangunahan ng Buug Municipal Police Station ang operasyon sa tulong ng mga unit mula sa Philippine National Police, Intelligence Units at Philippine Army. Nasamsam sa operasyon ng iba't ibang high-powered firearms kabilang ang M1 Garand Rifle, Thompson Submachine Gun Caliber .45, M1 Carbine, mga pistolang .45 at .22, pati na rin ang mga bala, magazine at accessories ng bari. Hawak na ng pulisya ang suspect habang isa sa ilalim naman sa ballistic at forensic examination ang mga nakumpiskang armas upang alamin kung ginamit ito sa iba pang krime. Nahuli ng mga otoridad noong Hunyo 23 ang sinasabing senior manager ng Japanese criminal syndicate na Luffy Group sa Makati City. Kinilala ang suspect na si Hideharu Inoue, 56 anyos, na wanted sa Japan dahil sa kasong theft at umano'y sangkot sa malawakang panloloko gamit ang pekeng government identity at ATM fraud. Isinagawa ang operasyon sa tulong ng Bureau of Immigration, Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission katuwang ang Japanese authorities. Ayon kay PAOK Executive Director Yusek Benjamin Acorda, pinaniniwala ang may mga miyembro pa ang Luffy Gang na nagtatago sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng BI ang suspect para sa deportation proceedings. Patuloy na humihina ang bagyong Francisco habang kumikilos pa north-northeastward patungong southern Japan. Huling namataan ang sentro nito sa layong 510 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, posibleng humina ito bilang tropical storm mamayang gabi at maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR anumang sandali o mamayang gabi. Samantala, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang tropical storm Higos na kumikilos pa west-northwestward sa Philippine Sea. Taglay nito ang lakas na 75 km per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 90 km per hour habang nasa 1,595 km silangan ng Northern Luzon o nasa labas ng PAR. Naasahang papasok ito sa PAR mamayang hapon o gabi at tatawaging Gardo. Gayunman, mananatili itong malayo sa kalupaan ng bansa at hindi inaasahang direktang makakaapekto sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.